Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Karim wa ala alihi wassabihi wa man sana bisunnatihi ila yaumiddin. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. Naway ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapa sa kanyang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga propetang nauna sa kanya at sa lahat ng tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa Islam, mga kaibigan at mga panauhin, bilang pandaigdig ang pagbati ng mga Muslim at mga propeta, binabati namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan ay sumainyo at ang habag at pagpapala ng dakilang Allah ay mapa sa ating lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin sa gabing ito ay ang sino ang mga tunay na Kristiyano. Ang pamagat na ito ay isang katanungan na kung tutuusin ay mahirap bigyan ng kasagutan. Dahil ang katanungan, ang nagsasalita ay isang Muslim, ngunit ang kanyang tatalakayin o tutukuyin ay sino ang mga tunay na Kristiyano. Ang inaasahan kong tatalakayin ay sino ang tunay na mga Muslim. Bakit mahirap sagutin kung sino ang mga tunay na mga Kristiyano? Sa atin sa Pilipinas ay napag-alaman ko sa record ng Securities and Exchange Commission, ang nakarehistro na sekta ng mga Kristiyano ay mahigit na sa 80, sa 80. Bumibilang ako sa aking kamay, sasabihin ko na Katoliko, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Born Again Christian, Sabadista. Hindi ako makabilang sa aking kamay ng 10 man lamang. Ngunit ang nakarehistro ay mahigit na sa 80. At si Ahmad Didat, isang scholar, ay nagpahayag na sa South Africa o sa Africa, ang denominasyon o sekta ng mga Kristiyano ay binubuo ng 2,000 sekta sa Africa. Imagine kung gaano karami ang lumabas na mga grupo ng mga Kristiyano. 2,000 sa Africa lang. Siguro kung susumahin natin, maaaring doble o 5,000 sa buong mundo ang sekta o pangkat ng mga Kristiyano. So, saan dito sa libu-libong ito natin hihimayin at pipiliin kung sino ang tunay na mga Kristiyano? Kung titingnan mo ang bawat isa sa kanila ay nagsasabing nandito ang katotohanan at bawat isa ay nagsasabing nandito ang kaligtasan. Ang bawat isa ay naghahatakan ng tinatawag na mga convert sa kani-kanilang sekta at bawat isa ay nagnanais na lumago ang kanilang miyembro. Kung ako ay isang Muslim at pag-aaralan ko ang Kristyanismo, alin sa libu-libong ito ang pipiliin ko? Lubhang napakahirap. Bawat isa sa kanila ay nananangan na nasa kanya ang kaligtasan. Halimbawa, sinasabi ng ating mga kababayan na sinasabi nila ng Iglesia ni Cristo na tanging sila lang ang maliligtas. At ang sino mang nasa labas ng kanilang sekta ay walang kaligtasan at mapupunta sa kaparusahan. Sa mga Muslim, ang mga Kristiyano ay hindi itinuturing na karibal
Ang Islam, kung tutuusin natin, ang Kristyanismo ay hindi niya itinuturing na katunggali o hinahamo na pananampalataya na nag-uunahan na makakuha ng maraming miyembro. Dahil hindi ito labanan o kompetisyon na katulad ng isang produkto na para ikaw ay makapagbenta, kailangan siraan mo yung kabilang produkto para ikaw ay makabenta at purihin mo ang sayo. Sapagkat higit sa ano pa mang pananampalataya dito sa mundo, ang Kristyanismo ang pinakamalapit na pananampalataya sa mga Muslim at sa Islam. Higit pa na malapit, gayon din naman sa mga Hudyo at sa pananampalatayang Judaismo. Bakit? Dahil kung babasahin natin ang banal na Quran na siyang huling aklat o revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ibig sabihin ng Quran, ang babasahin magpakailanman, ito ang huling aklat na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1/3 or 33% o 33 bahagdan ng nilalaman ng aklat na ito ay tumutukoy at bumabanggit sa mga Kristiyano at sa mga Hudyo. At dito ay binabanggit kung sino ang mga Kristiyano na kumikilala at tumatanggap sa katotohanan. Gayon din naman ang mga Kristiyano na natatakpan ang kanilang isipan at nagtatakwil sa katotohanan. Gayon din naman ang mga Muslim ay hindi tumututol sa kanilang pagpapalaganap ng Islam tungkol sa katauhan ni Hesukristo. Hindi. Kung nagpapahayag ang mga Kristiyano tungkol sa kanilang pananampalataya, kumukumpara at naghahambing sa Islam, 100% kung sila ay pupunta sa mga Muslim at magtuturo ng Kristyanismo, ay masasabi nila na si Muhammad ay impostor, na si Muhammad ay hindi tunay na propeta, at ang kanyang dalang mensahe ay kanya lamang gawa-gawa. Ngunit, kung ang mga Muslim ang magpapahayag ng Islam at babanggit kay Hesukristo, hindi kailanman bumabanggit ang mga Muslim na si Hesukristo ay hindi tunay na propeta, na si Hesukristo ay impostor, na si Hesukristo ay hindi nasusulat sa mga aklat ng kasulatan. So, dalawang magkaibang bahagi magpalaganap. Ang mga Muslim ay ang pumuri kay Hesukristo, ang kumilala sa Kanya, ang gumalang sa Kanya, ang tumanggap sa Kanya, ang magmahal sa Kanya, at ipahayag sa buong mundo na ang mga Muslim ay hindi antikristo at kami ay kumikilala at tumatanggap kay Hesukristo. Ngunit, bagamat ang mga Muslim ay nagpapahayag ng tuwirang pagtanggap kay Hesukristo, hindi nakakatanggap ang mga Muslim ng tinatawag na reciprocation sa mga Kristiyano para kilalanin o tanggapin ang pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, makikita nyo dyan mga brothers at mga panauhin na iba ang paraan ng pagpapahayag ng mga Muslim. Hindi kailanman sumisira at hindi kailanman tumutuligsa kay Hesukristo. So, ang katanungang muli, sino ang tunay na mga Kristiyano? Sa Bible Dictionary ay hindi binabanggit kung ano ang kahulugan o definition ng Christian. So, ang ginawa ko mga kapatid at mga panauhin ay kumuha ako ng Oxford and Webster Dictionary at tiningnan ko kung ano ang kahulugan ng salitang Christian.
Christian mula sa pangalan ni Jesucristo. So doon ay binabanggit sa salitang Christian na one who professes the teaching of Jesus Christ. Sino man na nagpapahayag sa mga pagtuturo ni Jesucristo. Alam nyo mga panauhin at mga kapatid, doon sa explanation na yon sa dictionary, hindi ako kontento. Hindi ako nabigyan ng kasiyahan. Kasi ang sinasabi dyan, one who professes, yung nagpapahayag lamang. Ang inaasahan ko, ang definition ay one who practices. One who make it a point na masunod niya at mabigyan niya ng buhay sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang tunay na pagtuturo ni Jesucristo. Kung ikaw ay nagpapahayag lamang ng mga pagtuturo, ngunit hindi mo ginagawa ang tunay na turo ni Jesucristo, paano kang masasabing tunay na Kristiyano? Katulad halimbawa sa atin sa Pilipinas, kung kayo ay tagahanga ni Nora Honor, ang tawag sa iyo ay Noranian. Kaya naman lahat ng pelikula ni Nora Honor ay iyong sinusundan at sinusubaybayan at pinanunood. At gayon din naman kung tagahanga kayo ni Vilma, ang tawag sa inyo ay Vilmanian. Kaya naman lahat ng kanyang pelikula ay inyong sinusubaybayan at pinanunood. Kung kayo ay tunay na Kristiyano, ang tawag sa iyo na tagasunod ni Jesucristo ay Christian. Ibig sabihin, tagasunod ni Jesucristo, taga-subaybay ni Jesucristo. Ngayon, tingnan nga natin kung sumusubaybay at sumusunod ang mga Kristiyano sa pagtuturo ni Jesucristo. Ang katanungan ito ay hindi dapat talakayin ng mga Muslim, kundi ang dapat tumalakay ay ang mga Kristiyano. Ang dapat naming talakayin ay sino ang tunay na mga Muslim. Ngayon, ang sinasabi nating Kristiyano at ang sinasabi nating Kristyanismo ay yung nalalayon kung ano ba talaga ang ipinahayag at itinuro ni Jesucristo sa kanyang mga tao, sa mga Hudyo, noong siya ay nandito pa sa lupa. Ang kalakhang Kristyanismo sa ngayon, yan ang tinatawag nating Christendom, the Christian world. Yan ang tinatawag na Paulinian Christianity. Bakit Paulinian Christianity? Sa dahilang ito ay itinatag hindi dahil sa pagtuturo ni Jesucristo, kundi ito ay itinatag dahil kay Pablo, si Paul. Bakit? Dahil dito sa Biblia na sinasabi natin, mayroon ditong tinatawag na bagong tipan at lumang tipan. Ang bagong tipan at lumang tipan ay laging magkasama. Ang lumang tipan ay ina-attribute nila na napahayag sa panahon ni Prophet Moses. Hindi natin pag-uusapan yon. Ang bagong tipan na napahayag nila sa panahon ni Jesucristo, yun ang ating tatalakayin. Ano yung bagong tipan? Tinatawag nila kung minsan ang magandang balita, the gospel. At yan ay binubuo ng 27 books. 27 books mula sa tinatawag na Ebanghelyo ni Mateo hanggang sa Revelasyon o Apokalipsis. Ngunit sa loob ng 27 books na yan, ay 4 lamang ang tinatawag na canonical gospel. Yung Ebanghelyo, yung nagsasaysay tungkol sa buhay ni Jesucristo. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, ang Ebanghelyo ayon kay Lucas,
ang Ebanghelyo ayon kay Marcos, ang Ebanghelyo ayon kay Juan. 27 books ang laman ng libro. Saan galing yung 23 books? Hindi yan tinatawag na Ebanghelyo, kundi ang kalakhan nito ay nagmula at nanggaling sa tinatawag na mga apostola o mga sulat at kalatas ni San Pablo Apostol. Diyan mo makikita yung mga sulat niya sa mga taga-Roma, andyan yung sulat niya sa mga taga-Galacia, andyan yung sulat niya sa mga taga-Korinto, at ang lahat ng mga ito ay hindi galing kay Hesukristo. 23 books na hindi Ebanghelyo, over 27 books, sa lahat ng laman nito, lumalabas na 85% ng tinatawag na bagong tipan ay hindi galing kay Hesukristo, kundi ang kalakhan nito ay nagmula at nanggaling sa pagtuturo ni San Pablo, ni Paul. Kaya nga ang Kristyanismo ay natatag hindi dahil kay Hesukristo, kundi dahil kay Pablo. Yan ang tinatawag na Paulinian Christianity. Yan ang sinusunod ng karamihang Kristiyano sa ngayon, ang Paulinian Christianity. Kaya mayroong isang scholar na Amerikano, si Michael Hart, na gumawa ng isang aklat at inilista niya kung sino ba ang tinatawag na 100 outstanding men in history. Yung 100 tao na pinakamataas o pinakatampok sa kasaysayan ng mundo. Inilagay niya doon si Pablo na pangalawa. At ang kanyang tinatawag na Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo ay inilagay lamang niya na pangatlo. Imagine, he is a Christian. Kristiyano siya. Ngunit hindi niya inilagay na number 1 ang kanyang iniidolong si Hesukristo, kundi inilagay lamang niya na number 3. At ang inilagay niya na number 1 ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit niya inilagay yon? Hindi dahil sa sinuhulan ng mga Muslim si Michael Hart. Hindi dahil sa binigyan siya ng pera, o binigyan siya ng kayamanan, o binigyan siya ng karangalan, kundi dahil sa kanyang pag-aaral ay napatunayan niya na ang Kristyanismo ay nabuhay sa mga pag-aaral at mga pagtuturo ni Pablo. Hindi ang kanyang dinidyos na si Hesukristo. Tolerant ang Islam sa mga relihiyon, lalong-lalo na sa mga Kristiyano. This is the book of Michael Hart, the 100 ranking most influential person in history. Very tolerant o pinapayagan ang ibang pananampalataya, lalo na ang mga Kristiyano. Maraming encounter ang nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakanig niya at nakadaop ang palad niya ang mga Kristiyano. At ang mga Kristiyanong ito sa karamihan ay masasabi nating tumatanggap sa katotohanan at nagpapahayag ng sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, noong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bata pa at siya ay nakasama ng kanyang tiyo na si Abu Talib na bumiyahi papuntang Syria. At sa daan sila ay huminto at namahinga. At doon ay may lumapit kay Abu Talib na isang Kristiyano. Ang Kristiyanong ito ay isang monk, monako. Pag sinabi nating monako, siya ay marunong at nagtataglay ng karunungan tungkol sa mga aklat ng kasulatan o revelasyon na ipinahayag noong una pa. Ang pangalan niya ay Bahira at pagkakita niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ay binigyan niya ng paalala si Abu Talib na huwag pabayaan si Propeta Muhammad sapagkat sinabi niya na ang taong ito ay propeta. Bakit? Dahil ang mga Kristiyanong ito noon na nabubuhay dito sa Arabian Peninsula, sila ay kumikilala na mayroon pang darating o susunod na propeta pagkatapos ni Jesucristo. At siya na nga ang katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang sabi ni Bahira, may nagtatangka ng mga Hudyo na siya ay saktan. Kailangan bigyan siya ng kapinsalaan. Kaya sinabi niya na pangalagaang mabuti si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang tanda ng isang tunay na Kristiyano dahil ayon sa nasusulat sa kanilang aklat ay tinanggap niya na mayroong pang darating na propeta pagkatapos ni Prophet Jesus, peace be upon him. Pangalawa, si Lady Khadijah na siyang kauna-unahang Muslim na babae na yumakap sa Islam pagkatapos maipahayag ang mensahe kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sumangguni sa kanyang pinsan na tinatawag na sa pangalang si Waraka ibn Nawfal. Ipinagtapat ni Lady Khadijah na si Propeta Muhammad ay pinakita ng anghel doon sa mountain ng Hira, diyan sa Makkah, kung saan ipinahayag kay Propeta Muhammad ang unang sura o talata ng Quran, ang Sura Al-Iqra. Nagpakita si Angel Gabriel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anyo ng isang tao at ipinahayag sa kanya ang revelasyon. So, sumangguni si Lady Khadijah, ang asawa ni Propeta Muhammad, at nagtanong. Ang sinangguni niyang ito na si Waraka ibn Nawfal ay isang Kristiyano. At si Waraka ibn Nawfal ay nag-aral na mabuti ng mga kasulatan hanggang sa magkaroon siya ng mastery. Naging dalubhasa siya sa pag-aaral ng kasulatan. Yan ang revelasyon na nasa kanilang kamay. At ang kagilagilalas dito, siya na isang Kristiyano ay tumanggap na si Propeta Muhammad nga ang sinasabi sa kanilang kasulatan na darating na isa pang propeta na magpapahayag ng lahat ng bagay. Ito ang mga tanda ng isang tunay na Kristiyano na kumikilala na ang isang propeta ay ipapadala at ang kanyang ipapahayag ay ang katotohanan. Gayon din naman ang mga tao ng deputasyon na nanggaling sa Najran. Alam niyo yung Najran? Yung malapit sa border ng Yemen. Mayroon diyang isang city ang tawag Najran. Kung tutuusin, sa buong bayan o peninsula ng Arabia, kasama ang Saudi Arabia, ang Libya, ang Yemen, United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, at Kuwait. That is what we call Arabian Peninsula. Ang sentro ng mga Kristiyano, yung nasa Najran. Ang ruler dyan, isang Kristiyano. May arsobispo dyan, isang Kristiyano. At mayroon silang tinatawag dyan na bahay na siyang sentro ng simbahang Kristiyano sa Najran. At ang mga taong ito ay nagkaroon ng deputasyon at pumunta sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagkaroon sila ng tinatawag na dialogue sa loob ng masjid sa Madina. At ang mga taong ito, sa kalaunan, sila ay yumakap sa Islam. Sapagkat nakilala nila sa katauhan ni Propeta Muhammad na ito na nga ang darating na panghuling sugo. At ang kanyang ipahahayag ay ang buong katotohanan. Kaya kung babasahin natin halimbawa ang banal na Quran,
bakit kailangan ang mga Muslim ay tawagan ang mga Kristiyano? Dahil kung tutuusin, ang sino mang nagsasabing Kristiyano, kung susundin nila ang pagtuturo ni Hesukristo, sila ay hindi matatawag na Kristyan. Kundi ang sumusunod kay Hesukristo ay tinatawag na mga Muslim. Una, yumayakap sila sa pananampalatayang Kristyanismo, samantalang ang pananampalatayang Kristyanismo ay hindi binabanggit sa Biblia na ang pananampalatayang ibinigay niya sa mga tao ay Kristyanismo. At hindi rin binabanggit ng Diyos na maawain at mahabagin na ang ibinigay niyang pananampalataya kay Hesukristo ay Kristyanismo. So, kung kayo ay isang Kristiyano na ang dinadala ay Kristyanismo, kailangan nating suriin. Ito kayang pananampalatayang ito ay ibinigay ni Hesukristo at ibinigay ng Diyos kay Hesukristo? At kung ako ay sumusunod kay Hesukristo, ang tawag kaya sa akin ay Kristiyano? Si Hesukristo kailanman ay hindi tumawag sa kanyang mga disipulo na Kristiyano. Hindi niya tinawag ang kanyang sarili na Kristiyano, kundi ang salitang Kristiyano ay nababanggit lamang ng 3 beses sa loob ng Bagong Tipan, at ito ay ibinigay ng mga kaaway, hindi ng tinatawag na mga tagasunod. Ngayon, kung babasahin natin ang banal na Quran, ito ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tungkol sa mga tao ng kasulatan. Sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipagbadya mo Muhammad sa mga angkan ng kasulatan. Ang tinatawag dito na angkan ng kasulatan o ahilal kitab ay ang tinatawag na mga tao na tumanggap ng revelasyon. Kapag sinabi nating tumanggap ng revelasyon, ang pinatutungkulan nito ay ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano, sapagkat sila ang tumanggap ng Torah o mga batas ni Moises, at sila din ang tumanggap ng Ebanghelyo o Injil, Ebanghelyo ni Jesus. So, binibigyan ng isang mabuting paggalang ng Quran ang mga Hudyo at mga Kristiyano, dahil tinawag silang mga angka ng kasulatan. Kayo ay tumanggap ng revelasyon. Halina kayo't makipagkasundo sa amin. So, ang layunin ng mga Muslim, bakit tinatawagan ang mga Kristiyano? Hindi para gawing katunggali o karibal, kundi ang layunin upang tawagan sila na tayo ay magkaroon ng pagkakaunawaan, pagkakasundo. Sa anong bagay? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagsabi na sumamba lamang tayo sa nag-iisang si Allah, at huwag tayong magtaguri ng ano pa mang katambal sa Allah, at walang sino man sa atin ang kukuha pa ng ibang Panginoon maliban sa Allah. Ngunit kung sila'y magsitalikod, ang mga Hudyo at mga Kristiyano, kayo'y magsipagsabi ng mga Muslim na kayo ang saksi, na kayo ang sumusunod at tumatalima sa Allah. So, ngayon, pwede nating mapag-usapan ang mga tunay na Kristiyano. Saan sila naroon ngayon? Ang isang tao, kung siya ay naniniwala na ang Diyos ay iisa na tagapaglikha, sa katotohanan, siya ay pumasok na sa kalahati ng Islam.
sapagkat ang tunay na pagtuturo ni Jesucristo ay hindi para sambahin siya. Ang pagtuturo ni Jesucristo ay hindi para sambahin siya, kundi itinuturo ni Jesucristo na sambahin lamang ang nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. At ako ay maraming beses na nagtataka. Mayroon akong mga nakakausap na mga Kristiyano na nagsasabi, alam mo kabayan, ako'y Kristiyano. Ngunit hindi ako naniniwala na tatlo ang Diyos. Alam mo kabayan, ako'y Kristiyano. Ngunit hindi ako naniniwala na si Jesucristo ay Diyos. Alam mo kabayan, ako'y Kristiyano. Ngunit hindi ako naniniwala sa Santa Trinidad. Bagamat siya ay Kristiyano, ito ay tatak ng isang tunay na Kristiyano dahil siya ay sumusunod sa tunay na pagtuturo ni Jesucristo. At kung susunod lamang ang lahat na Kristiyano sa tunay na pagtuturo ni Jesucristo, walang pagsala na silang lahat ay Muslim. Dahil ang ibig sabihin ng Muslim ay ang mga taong sumusunod, tumatalima at sumusuko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, saan naligaw ang mga Kristiyano? Sa dalawang bagay. Una, sinira nila ang tinatawag ang tinatawag na tauhid. Ang tinatawag na kaisahan ng Diyos. Si Moises ay nagsasabi na ang Diyos ay iisa. Si Prophet Abraham, si Prophet David, si Prophet Jesus, lahat sila ay nagsasabing ang Diyos ay iisa. At ganon din naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabing Kul hu Allahu ahad, na tanging siya lamang ang Allah ang nag-iisa. Ngunit ang kaisahang ito ay sinira ng mga Kristiyano sa pagsasabing si Jesucristo ay Diyos, si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao, o si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kaya nawala sa kanila ang tinatawag na tauhid o ang pagpapanatili sa kaisahan ng Diyos na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay iisa lamang. Dumating ang mga Muslim at sila ay hinikayat hindi para baguhin ang mga nangaunang turo ni Jesucristo, kundi para muling ibalik ang mga nangawalang turo ni Jesucristo. At yan ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, ang mga Kristiyano ay tumutol at nagsasabi na ang katapusan ng revelasyon ay kay Jesucristo lamang at wala nang iba pang revelasyon pagkatapos niya. Wala nang iba pang propeta na susunod sa Kanya at ang tanging kaligtasan lamang ay nasa Kanya. Ngayon ang tanong, kung ang kaligtasan ay nasa Kristyanismo lamang at kay Jesucristo lamang, papaano naman ang mga taong ipinanganak at nangamatay na bago pa dumating si Jesucristo? Sila ba'y walang kaligtasan? Si Prophet Moses ay hindi Kristiyano. Sa makatuwid, wala rin siyang kaligtasan. Si Prophet Abraham ay hindi Kristiyano. Sa makatuwid, wala rin siyang kaligtasan. Ganun ba? Kaya ang tunay na kaligtasan ay ang pagkilala lamang sa nag-iisang Diyos na mahabagin at maawain,
na siyang itinuturo ng lahat ng mga propeta. Sa pagtuturo ni Jesucristo sa Mark chapter 12 verse 29, ang Diyos ay iisa. Sa pagtuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa chapter 112, ang Diyos ay isa. Sa makatuwid, ang pagtuturo ni Jesucristo ay tinatanggap at tinutupad ng mga Muslim. Kung tutuusin, ang mga Muslim ang matatawag na tunay na mga Kristiyano, sapagkat hindi sila sumalansang sa mga itinuturo ni Jesucristo. Pangalawa, ang pagdarasal ng mga Muslim ay katulad din ng ginagawa na pagdarasal ni Jesucristo at ng kanyang mga disipulo. Paano nagdarasal si Jesucristo? Siya ay nagpapatira pa sa lupa, Mateo 26:39. Katulad din naman ng mga propetang nauna sa kanya, katulad ni Prophet Joshua, Prophet Abraham, Prophet Moses, Prophet Jesus, at Prophet Muhammad, sumakanila nawa ang kapayapaan. Silang lahat sa kanilang pagdarasal, sila ay nagpapatira pa sa lupa. Sino sa mga Kristiyano sa ngayon kung magdasal ay nagpapatira pa sa lupa? Bilang tanda na siya ay tagasunod ni Jesucristo. Ang mga Katoliko ba? Ang mga Iglesia ni Cristo ba? Ang mga born again ba? Sino? Kundi ang mga nagpapatira pa sa lupa ay ang mga Muslim. Sa makatuwid, ang mga Muslim ang tunay na tagasunod ni Jesucristo. Kaya kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Jesucristo, kailangang sumunod ka sa pagtuturo ni Jesucristo. Yan ang tinatawag nating practicing Christian, not professing Christian. Kasi kung nagpapahayag ka lang na ikaw ay Kristiyano, ngunit salungat ka sa itinuturo ni Jesucristo, hindi ka matatawag na tunay na Kristiyano. Pangatlo, si Jesucristo ay nag-ayuno. Yan ay nasusulat sa Matthew chapter 4 verse 2. Sino sa mga Kristiyano sa ngayon ang nag-aayuno ng 40 araw o 1 buwan o 2 linggo? Ang mga born again ba? Ang mga Iglesia ni Cristo ba? Ang mga Sabadista ba? Sino? Ang nag-aayuno ng 1 buwan o higit pa na tinatawag naming optional o sunnah ay ang mga Muslim. Ang mga Muslim ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan bilang pagsunod na rin sa ginagawa ni Jesucristo, peace be upon Him. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ay kailangang mag-ayuno ka tulad ng ginagawa ng iyong tagapagligtas. Ngunit nakikita natin ngayon, isa man sa mga Kristiyano ngayon ay wala. Ang mga Muslim ang nag-aayuno. Sa makatuwid, ang mga Muslim ang dapat na tawaging Kristiyano, sapagkat kami ang tunay na sumusunod at tumatalima sa pag-uutos ni Jesucristo, peace be upon Him. Gayon din naman, ang iba pang ginagawa ng mga Muslim ay ayon sa pagtuturo ni Jesucristo. Ang pagtutuli halimbawa ay siya ring ginagawa ng mga Muslim. Ngunit ang Kristyanismo na itinuturo ni Pablo, ni Paul, ay alisin ang pagtutuli. Kaya marami sa mga Kristiyano sa ngayon ang hindi nagpapatuli dahil hindi obligado sa kanila ang magpatuli. Dahil sinabi ni Pablo sa Galatia chapter 5 verse 2, kung kayo ay magpapatuli ay wala kayong mapapakinabang. Ngunit alam natin na si Jesucristo ng 8 araw siya ay inihandog sa templo at siya ay tinuli.
sa Lucas chapter 2 verse 21. Marahil ang mga Pilipino ay nagpapatuli dahil tayo ay nakakuha ng Islam sa Pilipinas na nandoon na noon pa bago pa dumating ang mga Kastila na siyang nagdala ng Kristyanismo. Kaya ang katanungan ay ating sasagutin, ang mga Muslim ang dapat tawaging mga tunay na Kristiyano sapagkat sila ang nagpapatupad at sumusunod sa pagtuturo ni Jesucristo. Tinatanggap namin si Propeta Muhammad bilang panghuling sugo ng Diyos. Tinatanggap namin ang kanyang mga turo, ang kanyang kasulatan at ang kanyang sinasabi. At ang sino mang Kristiyano ngayon ang susunod kay Propeta Muhammad at sa pagtuturo na rin ni Jesucristo na may susunod pang isang propeta pagkatapos niya, ito ay sinasabi niya sa aklat ni Juan, ay walang duda na sila ay magiging tunay na Kristiyano at sa katapusan sila ay tatawaging mga Muslim. Dahil si Jesucristo ay hindi isang Kristiyano kundi isang Muslim. Dahil siya ay sumusunod at tumatalima at sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanyang pananampalatayang dala ay ang Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, hanggang dito na lamang mga brothers at mga kababayan, wa akhir dawana and alhamdulillahi rabbil alamin. At ngayon ay gugugulin naman natin ang ating oras para sa pagsagot sa mga katanungan tungkol sa ating tinalakay at sa iba pang bagay na gusto nyong magkaroon ng kasagutan. Ang unang katanungan, kung ang sinusunod ko ay ang aral ni Jesucristo, hindi na kailangan na ako ay mag-Muslim at tiyak na ako ay maliligtas din sa araw ng paghuhukom. Tama ba? Kung ikaw ay sumusunod sa turo at aral ni Jesucristo, sa makatuwid ay hindi ka nasa loob ng pananampalatayang Kristyanismo. Una, si Jesucristo ay walang pananalig na Kristyanismo. Dahil si Jesucristo, kailanman ay hindi siya nagturo na siya ay nagtatag ng Kristyanismo. Dahil si Jesucristo ay isang Muslim. Kung halimbawang tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na makaharap si Jesucristo sa kanyang pangalawang pagbabalik, ang mga Muslim ay naniniwala na mayroong tinatawag na the second coming of Jesus Christ. Gayon din naman ang mga Kristiyano na sila ay naniniwala ng muling pagparito ni Jesucristo. Kung tayo ay buhay pa, pwede nating itanong kay Jesucristo, Jesucristo, ano bang pananampalataya ang dinala mo sa iyong mga tao? Bilang isang Muslim ay hindi ko inaasahan na ang sasabihin niya na ang dinala niyang pananampalataya sa mga tao ay Kristyanismo. Bakit? Kung sasabihin ni Jesus Christ na ang dinala niyang pananampalataya ay Kristyanismo, ay itatanong ko sa kanya, kung ikaw ay nagdala ng Kristyanismo, saang sekta ka nabibilang? Ikaw ba'y Katoliko? Ikaw ba'y Iglesia ni Cristo? Ikaw ba'y born again? Ikaw ba'y saksi ni Jehovah? Pag sinabi niyang Katoliko, di lahat ng ibang sekta, di wala na. Pag sinabi naman niyang siya Iglesia ni Cristo, di lahat ng ginawa ng Katoliko, di wala na rin. So, makikita natin bilang isang Muslim na ang isasagot ni Jesucristo ay ang pananampalatayang dinala ko sa aking mga tao, ay ang pananampalatayang ang pagsunod, ang pagsuko at pagtalima sa Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit mayroong isang salita sa Arabic, ang tawag diyan ay Islam. Kaya kung ikaw ay tagasunod ni Jesucristo, kailangang pumasok ka sa Islam. Sapagkat si Jesucristo ang nagsabi
na mayroong pang darating na isang propeta pagkatapos niya, na siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng katotohanan. Siyang magpapatunay sa akin, luluwalhatiin niya ako. Ito ay nasusulat sa Biblia, sa Ebanghelyo ni Juan. Kaya kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Jesucristo, ay dapat mo siyang sundin. Ang pagtanggap kay Propeta Muhammad bilang panghuling sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pagsunod na rin sa pagtuturo ni Jesucristo. Ang pangalawang katanungan, bakit ang mga Muslim ay hindi naniniwala na si Jesucristo ay anak ng Diyos sa literal na kahulugan? Mayroon bang tao na lumabas dito sa mundo na walang ama? Si Jesucristo ay hindi dapat ituring na anak ng Diyos sa literal na kahulugan. Ang salitang anak ng Diyos ay isang patalinghagang katawagan sa mga taong malalapit sa Diyos. Ang salitang anak ng Diyos ay nababanggit sa Biblia ng ilan lamang beses. Ang salitang anak ng tao ay binabanggit sa Biblia ng 81 times. Ang tawag ni Jesucristo sa kanyang sarili ay anak ng tao, anak ng tao, anak ng tao. Ang salitang anak ng Diyos ay ibinigay ng ibang tao. At siya sa kanyang sarili ay ayaw niyang tanggapin na siya ay anak ng Diyos. Lucas chapter 4 verse 41. He refused to say that I am the Son of God. Si Moises, si Solomon, si David, at ang lahat ng mga tao na sumusunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay masasabi rin sa Biblia na anak ng Diyos. Anong sabi ni Jesucristo? Mapapalad ang mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Matthew chapter 5 verse 9. Hindi yan literal. Yan ay metaphorical na ang sino man na sumusunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tinatawag na anak ng Diyos. Kaya si David ay tinawag na anak ng Diyos, si Abraham ay tinawag na anak ng Diyos, si Solomon ay tinawag na anak ng Diyos. Ito ay patalinghagang pagsasabi na ang sino mang malapit at sumusunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tinatawag na anak ng Diyos. Maliban diyan, hindi tinatanggap ng mga Muslim na si Jesucristo ay literal na anak ng Diyos. Dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang sex o kasarian. Dahil kung magkakaroon siya ng anak, sa makatuwid kailangan niyang asawa. Kung mayroon siyang asawa, sa makatuwid mayroon siyang biyanan, mayroon siyang hipag, mayroon siyang bayaw, mayroon siyang manugang, magkakaanak siya, magkakaapo siya, magkakaapo pa sa tuhod, kabi-kabilang magkakaroon siya ng asendan at descendant. Hindi niya kailangan ng asendan at descendant kasi siya ay tinatawag na everlasting, eternal. Hindi niya kailangan ng magparami para manatili ang kanyang pagka-Diyos. Ang mga tao kailangan ang ascendant at descendant kasi tayo ay namamatay. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang kamatayan. Kaya hindi niya kailangan ang magulang o ang anak. Sa Biblia, sa Bagong Tipan, ay mababasa natin na si Jesucristo ay tinatawag na anak ni David, na anak ni Abraham, na anak ng Diyos, at anak ni Joseph. Ayon sa Bible, sa Bagong Tipan, sa inyong lingwahe, paano nyo tatawagin ang isang tao na apat ang ama? Sinong tao ang apat ang ama? Actually, ang Biblia ay bumabanggit kay Jesus Christ, peace be upon Him,
ng 66 names of fathers and grandfathers. Dito sa Biblia, sa Lucas at sa Mateo, ay binigyan si Jesus Christ ng 66 na pangalan ng kanyang nuno at kanununuan. Alam naman natin na si Jesu Kristo ay walang ama. Bakit siya bibigyan ng lulo at kanununuan? Wala naman siyang ama. At alam nyo, sa 66 name of grandfathers, si Jesus Christ ay sinasabing the supposed son of Joseph. Alam naman natin hindi naman si Joseph ang ama ni Jesus Christ. So, sa makatuwid, hindi natin dapat bigyan ng salitang siya ay anak ni Abraham o anak ni David dahil wala naman talaga siyang ama. Ang sabi ng mga Muslim, he is Ibnu Maryam. Siya ay anak ni Maria. Bakit? Dahil ang genealogy na dapat nating tingnan ay kung saan siya nag-ugat. Sa lahi ng kanyang ina. Dahil wala naman talaga siyang tao na ama. Wala siyang biological father. Kaya ang mga Muslim, kailanman ay hindi nagsasabi na si Jesus ay Ibnu Allah o the Son of God, kundi siya ay the Son of Mary. Historically, talagang tinawag siyang anak ng Diyos. Ngunit hindi literal ang pakahulugan doon. Ang pananaw ng Islam ay very simple. Bismillahirrahmanirrahim. Inna maqala Isa, innallahi kamatali Adama. Kala kaming turabin, kumakalalahu kun kayakon. Very simple. The similitude of Jesus for Allah is like of Adam. He created him from the dust, and Allah says, be, and he was. Kung nalikha ng Allah si Nabila Isa, alayhi salatu salam, mula sa babae, si Jesus Christ, hindi yan imposible. Nalikha niya nga itong galing sa lupa, galing sa wala, di ba? To create Jesus out of a woman is very simple for God. Ngayon nga, mga test tube baby, nagagawa. Ngayon, ang siyensya ngayon, hindi yan imposible. So, kaya ang pagturing kay Jesus bilang anak ng Diyos, literally, o Diyos mismo, hindi dapat, sapagkat pinabababa natin ang kapangyarihan ng Diyos na tagapaglikha ng mundo. Ang Diyos ay makalilikha ng anumang bagay sa paraang gusto niya. Tingnan mo. Si Adam is created out of nothing, from the dust. Kung ikukumpara mo si Jesus at si Adam, malayo. Bakit? Si Adam walang pinanggalingan, walang nanay, walang tatay. Si Jesus, nanay meron, tatay lang ang wala. Itong isa, walang nanay, walang tatay. Mas imposible yun, di ba? So, kung impossibility ng pagkatao ang pag-uusapan, wala yan. Kasi ang Allah, pag naglikha siya, magsasabi lang siya ng kun, kaya kun. Mangyari nga at magagawa na niya. In other words, ang Allah subhanahu wa ta'ala, to His kudra, His power, He can create 1 billion Jesus in a twinkling of an eyes. Kung gusto niya. And again, look, si Jesus ay nilikha galing sa babae. Si Hasrat Hawa, si Eva, nilikha niya, saan galing? Sa lalaki. Can you imagine? Halos hindi matanggap ng siyensya yan. Paano ba lalabas sa lalaki yung babae? Paano? Kayo nga, isipin nyo. Ibasin nyo sa siyensya yan. Paano? Imposible yan. Nalalabas yung isang tao na galing sa lalaki. Saan? Saan dumaan? Tingnan nyo yan. So, ang paglabas ni Jesus Christ ay masyadong natural.
Bakit kamo? Babaeng pinanggalingan. Kayo, saan kayo galing? Sa babae rin, di ba? Sinong lumabas sa atin na galing sa lalaki? Wala. Puro tayo galing sa babae. So, hindi special. So, it's also in the Bible, if you read the book of Luke, it's there. Adam is the son of God. Literally, no sir. We have to understand the speeches na nandun sa Biblia. There are metaphorical expression, hyperbole expression, parable expression, allegorical expression, literal expression, similes. If we understand all of this literally, patay tayo dyan. Kaya sa Islam, si Jesus ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Allah. He is from the Word of God, sapagkat sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang lahat ng bagay ay magagawa niya sa paraang gusto niya. Ang susunod nating katanungan, sa pananampalatayang Kristyanismo na siya tumanda at ayaw niyang paniwalaan ang batayan ng Islam. Ano ba ang kaparusahan niya sa araw ng paghuhukom? Kung siya ay naniniwala kay Prophet Jesus sa kanyang mga turo, ay nararapat lamang siyang pumasok sa Islam. Sa dahilang hindi naman kaiba ang turo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa turo ni Jesus Christ. Ito ay ginawa lamang kumpleto, lubos, at ang sino mang naniniwala kay Jesus Christ at hindi tinanggap si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magkakaroon ng isang mabigat na kaparusahan sa darating ng araw ng paghuhukom. Sa dahilang siya mismo ang nagtatakwil sa sinasabi ni Jesucristo na mayroong pang darating pagkatapos niya. Yan ay nasasaad sa Biblia, ganon din sa Holy Quran. At ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang naniniwala kay Jesus at pagkatapos ay naniwala sa Kanya, ay higit ang Kanyang gantimpala sa kanino paman. Sa dahilang ipinagpatuloy niya ang paniniwala sa lahat ng mga propeta. Ang susunod na katanungan, ano ang kahulugan ng salitang Islam? Ang Islam ay isang katagang Arabic na hinango sa salitang ugat na salam, na nangangahulugan ng kapayapaan. Ito ay nangangahulugan din ng pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng tunay na Diyos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tunay na kapayapaan ay nasa puso, isip at kaluluwa na nagdudulot ng kapayapaan sa kapaligiran at lipunan. Ang kapayapaan na hindi kailanman matatamo sa antas ng karunungan, kayamanan, o katanyagan. Bagkus, ito ay matatamo lamang sa pamamagitan ng tapat na pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng nag-iisang tunay na Diyos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Islam ay hindi hinango sa pangalan ng tao, sa pangalan ng puok, tribo, o anumang bagay na nilikha ng Diyos. Ito ay kaiba sa ibang religion sapagkat ang kanilang pangalan ay hinango sa mga nilikhang bagay. Halimbawa, ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay hinango sa katagang Kristo.
Ang Budahismo ay hinango sa pangalan ni Gautama Buddha. Ang Hinduismo ay hinango sa tribo ng Indus Valley sa India at ang Judaismo sa tribo ni Juda. Ang Islam lamang ang pananampalatayang ipinadala ng dakilang lumikha sa sangkatauhan. At sa Holy Quran ay mababasa natin na ang Allah ay nagsasabi, katotohanan, ang pananampalataya sa paningin ng Allah ay ang Islam, ang pagsunod at pagtalima at pagsuko sa kanyang mga kautusan. Kaya nga si Noe, si Abraham, si Jacob at ang mga anak, ang mga apostoles at iba pa ay mga Muslim na lahat. So, dito natin tinatapos mga brothers at mga panauhin ang talakayan natin sa gabing ito. At ako ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo. At sana'y makita natin ang katotohanan na itinuturo ng Islam. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin sa mga maling doktrina at paniniwala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumenyong kapayapaan. Ang inyong lingkod, Abdurrahman Luma. WAMI. The World Assembly of Muslim Youth was founded in 1392 of the Hijrah, that is 1972 of the Christian era. Its headquarters is in Riyadh, the capital of Saudi Arabia. The World Assembly of Muslim Youth is the first international Islamic organization dealing specifically with youth affairs. It embraces over 450 Islamic youth and student organizations in the 5 continents. Among the aims of WAMI are the following 5. 1. To serve the true Islamic ideology based on Tawheed, the unity of God. 2. To consolidate the factors which are necessary to establish an ideological unity among Muslims and to strengthen the Islamic fraternal relationship among the Muslim youths. 3. To introduce Islam to the world by using all available means. 4. To support the constructive role of youths and students in developing an Islamic society. 5. To assist Islamic youth organizations all over the globe by coordinating their activities and helping them to implement their projects. International conferences. WAMI holds an international conference every 3 years. 7 such conferences have already taken place, 5 of them in Riyadh in the years 1972, 1973, 1976, 1979, and 1986. 1 in Nairobi, Kenya in 1982, and another one in Kuala Lumpur, Malaysia in the year 1993. They were attended by representatives of Islamic youth and student organizations from all over the world. The participants were selected members of WAMI's General Secretariat, and they discussed issues concerning